Okay, so welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video presentation na to guys, ang isi-share ko sa inyo ay simplified diagram for York air conditioning unit 24 volt system. So sa mga nakaraang video presentation natin guys ay ipinakita ko na doon ang mga unit ng Carrier, Mitsubishi. Ito naman ngayon ay York. Marami pa po tayong ilalabas na mga unit, no? So, lahat po ay one-stage system. Familiarize muna natin guys ang mga components na ginamit dito sa York HVAC electrical system. Okay? Mga old model po itong mga unit na to guys. Service breaker or breaker ng ating compressor. Ito po yung 24 volts na transformer para po sa ating thermostat. Okay? Nandito po yung ating magnetic contactor at time delay. Okay? So, makikita din natin dyan ang capacitor at ang CFM, condenser fan motor, at siyempre compressor at mga pressure switch. Yan po yung mga components na makikita natin dito sa outdoor unit na to. Okay? So, sa indoor naman tayo. Ito po yung indoor natin. Okay, so sa indoor unit guys ay makikita natin dyan yung breaker ng ating blower, breaker ng heater, at ito breaker ng heater, at ito naman breaker ng blower. Okay, so dalawang magnetic contactors yan na 24 volts. At dito naman sa blower guys ay magnetic contactors with overload relay or temperature overload relay. Okay, so nandyan din po ang ating heater elements at ang ating blower fan motor. Okay, dyan po yan makikita sa ating indoor. So, itong unit na to guys ay split type unit. Okay? So, pag split type, may indoor at may outdoor unit. Okay? So, and of course, makikita din natin doon sa indoor ay ang ating thermostat. Okay? So, yan po yung mga components na makikita natin doon sa indoor at sa outdoor. So, pag one stage system guys, ay pang one stage din siya na thermostat. Okay? Yan. Makikita naman natin yan kung one stage ang ating thermostat. Dahil dito sa kanyang field wiring connection, ay makikita mo lang dyan yung Y, R, RC, W, C, and G. So, yan po yung mga normal na mga tagging na makikita natin dito sa ating thermostat kapag one stage po ang system. Matatandaan nyo po guys ang Y, R, RC, W, C, at saka G. So, may kanya-kanya po silang mga tagging. Okay, so unahin natin yung Y. Nagre-represent po siya sa compressor. Yung R, ito naman po yung positive side ng ating 24 volts na power supply. Yung W, nagre-represent po yan sa ating heater. Yung C, nagre-represent po yan sa ating 24 volts na negative. Okay? So, ang G,
Ito po yung nagre-represent sa ating blower fan motor. Okay? So, yan po yung ating thermostat ng ating one-stage HVAC system. Okay? So, I hope na nasundan nyo po ako. So, ngayon guys, papaliwanag ko ulit ha. Itong 24 volt system na to guys, itong transformer na 24 volts, ang main na sinusuplayan nito guys ay ang thermostat. Yan lang po ang sinusuplayan ng 24 volt system. Okay? So, dito sa ating mga coil, dahil 24 volt system din to, ay ang nakakunik, ang nakadirekta lang po dyan guys ay ang negative side ng ating transformer. Okay? Yan po, yung malaking guhit na yan. Okay? So, ang output ng ating 24 volts na positive guys ay nandoon lahat yan sa thermostat. So, yan ang tinatawag na command na 24 volts dito sa kanyang control system. Okay? So, susundan natin yung ating ito yung Y. Yan. Yung Y guys, kulay blue na wire. Okay? Yan. Pumasok po siya sa ating low pressure switch at lumabas siya sa high pressure switch. Yan. At pumasok siya sa ating time delay. At saka pa siya pumasok doon sa ating coil na A2. Dito sa ating coil ng ating magnetic contactor. So, itong time delay guys, depende po sa setting nyo kung ano yung ilalagay nyo na settings. Based doon sa aking na-experience, ganyan lang po ang settings na ilalagay namin. 1 to 3 minutes. Ganun na po yon. Kasi dito sa ating thermostat guys, may default din dyan na timer. Ating timer sa ating thermostat, 5 minutes po dyan. Okay? Bago magkaroon ng 24 volts na command, papasok dito sa ating system. Maan po siya sa ating mga pressure switch. At pagkatapos ng pressure switch, pumasok pa siya dito sa ating time delay. At saka pa siya papasok doon sa ating coil ng ating magnetic contactor. Okay? So, yan po yung command na Y. Okay? Dito po tayo sa W. So, susundan lang natin si W kung saan siya dumaan, no? Yan. So, si W, heater po yan. Yan, yung orange. Yan. Sana po nasundan nyo po yung ating pointer. Dire-diretso po yan sa ating coil ng ating magnetic contactor ng ating heater. Yan. So, direct lang po yung ano niya, tawag ito, yung negative, direct lang po siya doon sa ating pinaka-negative na doon sa transformer. Direct lang po siya. So, pag once na i-select mo siya sa mode na heater, so, after 5 minutes, pag press mo doon sa heater, magka-count pa siya ng 5 minutes bago po siya magbibigay ng positive na 24 volts dito sa ating contactor. So, that's the time na karoon na to ng power supply ang ating heater. So, nandun na po tayo sa ating W. Dito na po tayo sa ating G. Okay? So, sa G guys, pag G ay ang ating blower. Pag select mo pa lang sa cool, aandar ka agad yung ating blower. So, titingnan natin yung G na wire. Yan, yung brown. Dire-diretso po yan sa ating coil ng A1. So, yung ating negative side na 24 volts ay dumaan pa po siya sa ating normally close ng ating temperature overload relay, negative na 24 volts, at saka pa siya pumasok dito sa ating A2
sa ating coil. So that's the time na magkaroon ng 24 volts ang ating coil. So aandar na po itong ating blower. So ang purpose nito guys ng ating negative side na 24 volts ay dumaan dito sa normally closed ay para may protection na yung ating blower motor. Kasi ito yung laging nabubugbog eh. Lagi po siyang umaandar itong blower na to. Magkaroon ng problema yung ating windings. For example, iinit siya. Pag ma-detect ng ating temperature overload relay na umiinit yung ating motor, magti-trip off po yung ating temperature overload relay. So, itong 24 volts na negative ay, itong normally closed ay mag-open. So, mapuputol yung ating power supply na negative side dyan sa ating overload relay. Okay? Gaya ng sinabi ko guys, doon sa pinakahuling video ko, ay maglalabas po tayo ng mga HVAC electrical control system na minomodify namin. Nilalagyan namin ng safety features para sa ating mga compressor at mga motors. Sa ganitong electrical control guys ay madalas masira po yung ating compressor at saka blower dahil wala po tayong safety features doon sa kanyang yung incoming na power. Kasi yun po yung madalas na mangyayari kapag nag-undervolts at nag-overvolts at yung nagre-reverse yung kanyang phasing. So, yung ibang mga sistema guys, wala po siya, lalo na po sa mga luma, wala po siyang safety features na ganon. So, kaya ang ginagawa namin, nagmo-modify po kami para proteksyonan natin yung ating compressor at itong blower. Pag-re-reverse yan kapag nag-automatic reverse yung ating incoming na power supply. Sana may natutunan na naman kayo ngayon sa video ng presentation na to. So kung may mga katanungan po kayo guys, paki-comment sa ating comment section. At kung bago pa po kayo sa ating YouTube channel, paki-consider na rin po ang pag-subscribe. Paki-hit sa notification bell para updated po kayo sa ating mga gagawin pang mga videos. So ito po ang inyong kaibigan, Rakabayan Tech. Hanggang sa muli, paalam!